Good afternoon mga ka-farmers. Ayan, yung anong oras na, time check 12:41. At kararating po natin galing Quezon. Tinignan po natin yung palayan din po dun sa Quezon, jackpot at RC402. At ito na yung LCC ng palay po natin sa oras na ito, mag-alauna. Okay, sakto na, naitaas na natin sa halos 1%. Okay, isang guhit yung LCC, papunta na po tayo sa 4.5. 4.5 to 5, okay na yon. Basta nandun tayo sa 4.5 to 5 at napaka-healthy. Pansinin nyo yung dahon po ng palay natin hanggang sa old dahon, nakikita nyo pa ay healthy pa rin. Wala pa rin sign na kakulangan sa potassium. Madalas yan makikita nyo na yung 3 and 4 kasi patay na yung 1 and 2. Karamihan dyan ay pag kukulangin sa potassium ay medyo makikita nyo maninilaw yung pinaka side nya doon at dulo. Okay, ayan na, ayos na. At hope ay hindi uulan mamaya, ay mailalagay na natin para hindi tayo malate. Ang ganda naman ng panahon, no? Ayun yung sikat ng araw, hindi tayo malate sa pagbitaw natin ng kun ay nakabili na tayo ng Armyre fungicide para sa fall smooth, bacterial panicle blight, sheep blight at dirty panicle. Okay, for prevention na po yun. At least pag tumira kayo doon ay voting to 5% panicle exertion, pwede pa yon. Huwag nyong paabutin sa 95% naka-heading dahil late na po kayo. Sayang yung mga binibili ninyong mga fungicide, pinagbibili nyo. Okay, yan, kakat na po natin. Sharing is caring. Abangan nyo yung i-upload natin na sa YouTube. At mag-upload ulit tayo ako mamayang gabi para makita nyo kung ano yung ginawa ko kanina at yung mga diniscuss ko para makatulong sa inyo. Nagpipinis na po tayo ngayong cropping para masundan ninyo yung pamamaraan ng pagsasaka po natin na magandang ani. Kahit sa direct seeding ay okay. Cut po, maraming salamat. Tara, kalalaki, para makita nyo kalalaki na yung inbreed po natin. Okay, nag-umpisa na po tayo. At pipilitin natin ipakita pa rin po sa inyo yung gagawin natin sa pag-fungicide. Okay, yan ang ipiprevent natin, yung kaya nga sinasabi dyan na cleaner greens, dahil ang piniprevent natin ay full smut or full smooth, kung ano man yung basa ninyo, at dirty panicle blight, sheep blight. Pag tinamaan yung sheep nyo ng blight, automatic yan, maglalabas yan ng dirty panicle. Okay, maglalabas yan ng maraming yung mancha-mancha na greens. Okay, dito na para kanyo, pinapagilitan ko muna itong gitna para na pagitna para tamaan talaga lahat. Ayan, control lang. Okay, 5%. Ang target ninyo na pag-spray, voting to 5%. Yun yung talagang timing. Basahin nyo yung mga instruction. Huwag kayong umalis dyan dahil marami kayong sasayanging pagod at pera. At baka masira nyo pa yung mga pananim ninyo. So yan, para mamaya ay doon na lang o 300 na lang. Good afternoon mga ka-farmers, kamagsasaka, magandang buhay po sa ating lahat. Time check ay mag-alas 4 na. At ito, nagtimpla na tayo para mag-prevent ngayon ng sheep blight. Para sa sheep blight at bacterial panicle blight at dirty panicle at full smut. Okay, yan yung mga pwedeng i-prevent ng Armyre fungicide na mayroon yung isang bottle ay mayroon 250 ml. Kaya ang renate natin, sinik muna natin na una
ay 25. Ito, meron tayong takalan dito. Yan yung 50 niya. Dito yung linagay na 25. Tinansya natin 25. Automatic ito na per hectares ay 250 ml ay 25 ml. Ayan na. Naglagay na ako. At for prevention, kasi pag tinamaan yung palay po natin ng may sakit na sheep blight, okay, sa sheep, automatic yan, maglalabas yan ng uhay. Parang napaka-healthy pa yung ilalabas niyang uhay, pero magkakaroon ng dirty funicle. Okay? Para sa prevention, hybrid yan, ay para maituro rin sa inyo yung tamang gagawin para hindi na po tayo nagkakamali. Ay ito na, pinakita na po natin. Yan yung armory ng Syngenta. Okay? Ulitin natin, kung mag-mixing man kayo para walang phytotoxicity or hihina yung bawat isa lason na inyong ginagamit, or nagmi-mix kayo ng mga synthetic foliar na N at K, mga kung ay kailangan kung ano yung brand ito, ang company nito ay Syngenta. Tignan nyo yung compatibility, automatic yan. Yung Syngenta company, maglalabas yan ng insecticide na compatible sa produkto nilang fungicide. Yan yung active ingredients niya. Kaya kung magmixing kayo, gusto niyo magmixing, piliin niyo na yung iisang company para mas sure at basahin ninyo para hindi ka nagkakamali. Yan yung dahilan, expiry date nyo, yun yung dahilan na imbes na napaka-healthy na yung inyong tanim, ay biglang nasisira yung mga dahon dahil may burn effect. Okay? High dose or mataas na yung sikat ng araw, yun po yung mga iiwasan ninyo, or mali yung compatibility ng pinagmimixing ninyo, kung ano-anong pinagmimix nyo. Kaya ganun na lang, sharing is sharing. Tignan natin kung may papakita natin mamaya. At maglulod na po tayo para makapag-umpisa. Hope ay hindi sana uulan. Kung hindi ulan ngayong gabi, after 6 hours, ay nakakapit na ito. Dahil systemic ay safe na. Kasi bukas ay aaraw din. Kaya ito lang yung liligtasan natin. Sana ay hindi uulan. Kaya pag-pray na lang po natin. Dahil malilate na tayo. Mayroon na dyan nakalabas na 5% dito banda. Ayan, may mga nakalitaw na. Tapos doon sa gubat ay halos 40 to 50% na doon. Nauna na doon. Kaya yun yung time. Kung ang target ninyo, sheep blight, dirty funicle, funicle blight, full smooth, voting to 5% funicle extraction ang pinaka-timing po niyan na pag-spray ninyo para hindi nasasayang yung pagod at gastos po ninyo. Pag pinaabot nyo pa yan ng 90%, 99% nakasapaw na, ay hindi na yung ganun ka-effective. Sayang yung gastos at pagod ninyo. Kasi nakakawan na yung kwan dyan. Mayroon na yung fungus at bakterya dyan na nakakapit. Hindi nyo na ma-prevent. Okay? Sharing is caring. Cut po. At i-upload po natin to sa YouTube channel para makatulong po sa ating lahat. Finishing na po ito. Nagpipinis tayo para makatulong po tayo sa inyo. Okay, highly recommended. Kung kaya nyong magbitbit ng power sprayer na gamitin nyo para pasok sa stomata at hindi pa ulit-ulit, mas malakas. Okay, lipat natin dito para makita nyo. Dito na po tayo. Gandun. Sana hindi malubat at malaglag. Ayan. Pagilitan na natin. O, ayan na. Yung palay natin sa oras na ito. Alam nyo na sa susunod. Huwag nyo nang sobrahan ang mga farmers natin kasi mas matalino pa sa gumawa ng mga chemicals at synthetic. Nandyan na yun sa instruction. Ayaw sundin. At napaka-importante yung alamin ninyo yung rice morphology. Okay? Kung paano lumaki yung palay bawat stages para hindi kayo nagkakamali. Easy na sa inyo yan. I-timing yung bawat gagawin po ninyo para malis yung pagod at mas malakas yung ani. Hindi kayo nagtatapon ng pera. Paliwanin ko na para mas malayo yung abot ko.
may konting hangin na. Ay mga ka-agribuds, may one load pa. Sakto. Mayroon pa mahigit one load ito. Bukas na. Kasi napagod na tayo. At least doon na lang siya nakahiwalay. Mga ka-agribuds sims. At ayan, magpa-follow up tayo doon sa gubat. Sobrang dami na steam borer. Namisa na. At baka makapangitlog ulit at sisira. Ayan, yung sobra natin ito ay titirahin na lang natin dun sa dalawa sa gubat. Dun kasi yung talagang dun talaga kasi yung apon sa Ilocano, yung bahay talaga ng steam borer dun at leaf folder. At sobrang dami sa 1 meter kudrado siguro. Makikita nyo mamaya, tignan natin. Idadala natin tong cellphone. Yung 1 meter kudrado ay makikita nyo yung lilipad hindi lang 10. Ganun siya karami. At sayang naman yung mga kuwan natin. Shaded kasi yun, tapos dumiretso pa na ulan ng ulan, mabilis lang mapisa yung mga mabilis dumami yung mga uod at ibang insekto. Ang insekto na dumadami doon ay yung steam borer or leaf folder, palagi doon sa shaded. At para hindi masayang, magkakarga na rin tayo ng armor. Pupos ko lang ikakarga natin doon. Mauna yan, haluin nyo mabuti, tunawin, ikakarga ninyo. Susunod, yung fungicide, ganon. Haluin nyo, pagkalagay, haluin nyo rin. Pause muna natin. Tapos to armior, isik nyo mabuti. At maglalagay na rin tayo para hindi sayang, para kunti na lang yung, at least mabawas man lang matapos natin ma-sprayhan. Mamayang hapon ay mas maganda. Yan. Pinuksan ko na. Tapos lagay tayo. Ang kadalasan kasi yan isang bottle, isang hektarya. Ngayon 250 yan, kaya maglagay lang tayo ng 250. Kahit 20 liters yan, 250 lalagay natin na yan. Para mapagkasya natin sa dito sa 15,000, ganun lang tayo katipid. Okay, meron tayong tipid na half hectares. Yung palagi nating natitipid. Ngayon, yan lang ang kunin natin. Mamayang hapon na natin itira yung armory. Ayan na, para makita nyo rin, obserbahan natin yung nasa gubat para makita nyo mabuti. Ayan, tapos yan para maitama nyo na lahat yung mga kuwan natin. Next cropping baka wala na po tayo dyan sa group chat, kaya tinatama na natin lahat para masundan nyo. Gusto nyo umani ng maganda ay dagdagan ng sipag at tiyaga. Huwag kayong tank mix ng tank mix. Kung ano-ano, kung mag-tank mix kayo, automatic yan. Yung isang brand lang ng company. Okay, yung ang pipiliin ninyo kung mag-tank mix, automatic yan na may ron silang compatibility na yan na nagawa. Kaya wag na kayong bumili ng ibang kwan. Kung gusto nyo, kunyari yan, Bertaco ginamit natin, automatic, partneran nyo ng sa Syngenta yan. Partneran nyo ng produkto ng Syngenta, ganon. Para sa compatibility ay ayos, wala kayong burn effect or humina, chemical reaction. Pause. Okay, saan na tayo? Ayan, para walang chemical reaction or humina sa bawat isa sa kanila yung pinagmimix ninyo. O ayan na, hinahalo ko pa, ganyan na, hindi ko na pinuno. Okay, ganon yung gawin po ninyo para maitama na lahat, para sa pangmalakasang ani, yung inaasam-asam ninyo na magandang ani. At baka mamaya na lang tayo pupunta ng Quezon. Okay, yan na yung standing crop natin. Doon na lang natin kakat, tapos punta tayo doon. Bubuhatin ko lang. Sana hindi mahulog itong cellphone natin. At talagang idadala ko doon para makita ninyo. Yan, mapapansin nyo yung LCC ng palay natin sa umaga. Gumagana na yung linagay natin at dinagdagan pa ng ulan yan. Kaya nakakontrol pa rin. Naglagay man tayo ay control. Okay? At gusto natin itaas sa isa lang. 1% lang.
na guhit sa LCC. Okay. Ayan. Tungkol natin. Plantingin natin yung karamihan na yan hanggang puson. Lalagpas sa puson po yan. Pag naglading na sinasabi nyo, hindi maglalading yan dahil ang tigas ng puno at malalim na yung roots niyan. Halos ko na. Ang dami nang nakalabas. Sisikat ang araw ngayon at nagpapasalamat tayo. Sana ay hindi biglang uulan ulit kagaya kahapon na biglang umulan ng alauna ay maraming nakabukay dyan. Kaya hope ay pagpalain tayo ay hindi ganun na masalubungan or masisira yung flower kung humangin ng malakas. Yan yung mga sumisira ngayon. Napaka-critical dyan sa panicle exertion heading to flowering stage. Yan yung sisira. Malaki ang kabawasan yan, isisirain yung butil ng ating palay. Cut muna at pupunta tayo doon para makita nyo yung magkarami. Ganito ang gawin nyo kung may shaded area kayo, maglaan kayo palagi ng para sa insecticide. Kung nag-insecticide kayo, ang dami niyan. Dito tayo, dun. Habang kumakapal yan, mas marami. Yan yung dinaanan ko. Actually, dinaanan ko na kanina to. Hindi ko lang natapos dun kasi dumaan pa ako dun sa pangalawa. Kaya in-square ko muna ito. Shaded ito. Pero ang maganda, walang sakit. Kaso, ang daming stem borer. Mamaya, makikita nyo. Kita nyo? Tapos nagdaming leaf folder dito. Patamaan natin ang mga yan kasi pag nangitlog pa yan. Kita nyo? Kita nyo? Yan karami. Maganda, wala pa siyang whitehead. Dami nang lumabas oh. Para makita nyo gaano karami, pati leaf folder na. Kasi yung ulan ng ulan, ang lakas ng ulan. Yung in-spray natin noon, week na, ay naugasan. Pause. Okay, dito na tayo. Konting kahit dito hanggang dibdib. Lagpas pusog. Pansinin nyo kung gaano karami yung stem borer dito. Pero ang good news dito ay walang whitehead. Wala pang whitehead oh. Pansinin nyo dami. Tapos gagamit kayo ng nakayokong nozzle para nandun yung stem borer sa baba. Yan, kaya ang ginaganyan ko na yung leaf folder. Okay lang yan kasi karamihan na nakon niyan ay 3 and 4 pa lang naman. Tignan nyo. Kaya maglaan kayo ng insecticide. Ulitin ko sa mga shaded area ninyo. Alas 10 na kasi yan pag masikatan ng araw, lalaki ng puno. Kaya automatic dito na maraming insekto. Sayang kung masira. At tignan nyo halos walang dead heart. Okay, noon pa yan na tinigar dahil matigas yung puno po ng palay natin. Ito nyo, halos productive lahat. At yung uhay dito makikita nyo kahaba dahil napatangkad natin ng lagpas halos 106 cm. Ito lagpas 1 meter. Ito lang dalawa palagi dito. Dapat alam ninyo yung sakahan ninyo na maraming insekto. Ulitin natin sa shaded area. Dyan sa gitna-gitna wala na dyan, kukunti na dyan. Okay, kaya minsan binabakuran ko. Puro gilid na lang yan. Pag finishing ako yung katabi mo ay maraming damo, linisan mo na. Halos sasapaw na. Kung sumikat lang yung araw ng diretso, sumapaw na po yan. Ay, heading na. Maghi-heading na to. Ngayong araw itong nasa gubat, dami na. Yan yung ako na. Halo, nauna na. Ganito ang gamitin nyo nozzle hindi lang yun kung power sprayer, okay lang na nakadiretso dahil malakas. Pero kung yung sprayer ninyo
battery rechargeable ay gumamit kayo ng nakayukong nozzle, kasi ang patatamaan nyo sa baba, hindi makakababa yung bukan nyo lang yung lip holder tsaka yung rice bag, kung may rice bag, pero walang rice bag ngayon. Okay, kita nyo na yung palay dito. Ito yung before and after, nalagyan natin ng top dressing. Tingnan nyo yung leaf color, index nya, yung leaf nya. Mamaya dublihin natin yung gilid, marami dyan. Kung may sobra, pagilidan ulit natin. Ang dami oh, nasisira na yung namisa sa kauulan. Para maka-experiment din natin yung nakamix tayo ng Armure, compatible sila, Armure at Bertaco. Mas greener dito sa gilid. Huwag nyo nang hintayin masisira yung palay ninyo kung naka-shaded kayo. Sharing cut na po natin. Pupunta sa pangalawa. Okay, next, dito na tayo. Kasama pa rin to sa pinitik natin. Lusungan na natin para makita nyo yung planting height. Sasapaw na rin. At tignan nyo rin kung gaano karami rin dito. Diba? Nauna na dito. Palagi nauuna dito sa taas. Ito yung mababaw yung bungkal. Mahirap noon ng tubig nag-aagawan nung land preparation. Ngayon ay dahil sa mababaw yung bungkal, mabilis mawala yung N. Kaya nung nagbitaw tayo ng mga abono, parehas yung rate, nabitin na siya sa planting height hanggang tuhod na lang. Kaya anong ginawa natin? Mayroon tayong tirang sulfate dyan ay na 25 kilo. Sinira natin dito sa tatlong pinitak. Yan yung 1, 2 at saka yan nasa baba 3 para makahabol. At nabitin din ng sowi. At ang maganda dyan, nung napahabulan natin, lumaki yung mga panicle, nakapahabol. At ang resulta, mas matangkad na dahil mas marami na nakuha yung tamang rate sana na abono na. Kailangan niya ng mas dagdag N. Kaya tignan nyo yung planting height, umabot na lang hanggang liig natin kung linusungan natin. Na-actual ko na sa inyo para masundan po ninyo yung timing at pamamaraan po natin na kahit organic pa yan, inorganic, natural, synthetic, chemicals, automatic bihasa na po tayo. Ito na yung hinabol natin din. Mas pansin nyo, mas greener siya kaysa yung nandyan sa likod niya. Okay, kakat na po natin. Sharing cut. Yan. Dito banda hanggang dibdib yan. Kung hanggang dibdib, mas malalaki yung uhay. Expected mamaya ito halos mag 50% na heading na dahil sisikat yung araw. Kung hindi uulan mamaya hapon ay makita natin na hindi maulap, ay ipupungicide na natin lahat dahil malilate na tayo. Kaya inunan natin to na fungicide na. Yun yung minixing natin kanina, Armure plus Bertaco ng Syngenta. Hindi natin pinopromote, pero ang kinokorek natin yung pamamaraan ng mga farmers na tank mix, na kung ano-ano na lang pinagmimix, hindi binabasa, hindi tines, ay yun yung may burn effect. Sila na mismo yung sumisira sa palayan po nila. Yun yung tapos pag nag-spray, mataas na yung sikat ng araw, ay bira pa rin sila ng bira. Kaya si farm owner ay lalong napapagastos at humihina yung ani. Imbis na kuha na sana yung magandang ani sa kamalian dahil sa maling desisyon, maling timing, maling pagpapasya, maling combination ng mga foliar, lalo kung synthetic, may N at K yung pinagmimix nyo sa chemicals dahil ayaw nyong isolo
dahil sa katamaran, sulit. Okay, yung sa Ilocano ay triple S, sulit, sanultit, gansadot, or paladabog, maiksi ang pasensya. At kasama na yan na magiging tamad kung maiksi yung pasensya niya. Okay, ayan na. Kung lahat ito ay before and after, ginanito natin, parehas yan hanggang dun sa harap. Sana yung harap kasi nakita nyo yun, sobrang kapal dun. At ang naging sistema dito parang transplant na, pansinin nyo yung planting distance, dahil kung nga hindi ganun karami yung sowi niya, pero pag binilang natin okay to. Tignan nyo kung gaano kakuan, makikita nyo na halos productive lahat, bibitak na. Dito pa lalaki. Ganyan lang naman, kunti pa yung sowi niyan. Punta tayo doon. Okay, pakita ko na, halos na view ko na lahat sa inyo dito. Daming damage ng leaf folder, pero ang karamihan dyan ay okay naman dahil 3 pa lang, 3 leaf. Yeah, ang lalaki. Yun na pinapakita ko dun sa ulitin natin, pinapakita ko dun sa harap. Dito na tayo sa gitna. Pinapakita ko dun sa harapan ay maliliit. Tignan nyo, makikita nyo yung direct seeding, dikit-dikit, pero tignan nyo, productive. Nakabitak na. Sana mabless na tayo, pagbigyan tayo ni Lord, ni God. Okay, amen. Tapos makikita nyo may paisa-isang purpur dito, pero majority wala, dahil sa mataas yung maraming bilang, napasobrahan, ganun yan. Okay, ang maganda dyan ay hindi lahat, kukunti lang. Tapos may nakikita ako na sa tip halos isa, ganun, dalawa, walang 10 na nakakuan. Dito naman tayo sa pangalawa, likod nito. Kita nyo na, napaka strong ng palay po natin, kaya kung walang kanal ito, mahirapan tayong maglakad. Okay, kung hindi malalaki yung kanal, hindi tayo makakalakad dyan sa lalaki ng puno. Sa gitna na tayo. Sinasabi kong papagitna tayo silang araw, pero dahil umikot nga ako dyan, inibalwit ko kanina, ay sobrang dami na, ay hindi pwedeng, hindi na yung pagpapasya natin, kailangan may nakalaan palagi kayo anytime, bira. Dito na tayo sa gitna. Ganyan siya kakapal. Kung dito tayo nagbilang, 600 yan, mahigit 600. Abot natin yung 500 to 600 na productive tillers. Kaya konti lang yung buuin po natin. Dito wala. Pansinin nyo, dun marami. Meron man dito pa isa-isa. Dun talaga yung bahay ng mga extemporer. At prone, kung makapal yung palay nyo, mahina yung puno, lodging, mataas yung nitrogen expected nyo, maraming peste. Okay, ina-expect ko yan, marami ng peste, pero ang kagandahan, may nakita ba kayong dead heart dyan sa kapal na yan? Ito yung hinabol din natin. At least nakahabol na. Ito yung pinakapangit na noon, na dati pinakamaganda. Okay, kaya napaka-importante din yung may sobra kayo, wag nyong ipaglalagay. Hanapin ninyo yung porsyon na mahina yung lupa ninyo, yun yung, or mababaw yung bungkal niya, or nalulubog nung una, ganon. Ay gawan nyo ng paraan, mahina yung OM, mabilis mawala yung nitrogen, automatic yan. Kung mabilis mawala yung nitrogen, mahina yung lupa. Okay, mahina yung organic matter. Kaya tapos yung pH, napaka-important yung pH na ibaba. Maganda kung mataas yung pH ninyo, ibabasal ninyo, mag-solvate kayo kaagad, magpaparangkada pa lang naman kayo dun para makorek na yung pH ng lupa po ninyo. Kung alkaline, kung acidic naman, maglagay kayo sa land prep pa lang ng lime or organic, maglagay kayo ng manure
na organic para makorek yan. Yan gaya ng linagay natin dito na pig manure. Pwede yung process kung mahal, kasi kung bibili pa kayo ng kung may pagkunan naman kayo ng mura, bili lang kayo ng yung ipot ng manok o baka. Okay, pero maganda ipot ng manok, mabilis ma-decompose. Kung may kambing kayo, ipunin ninyo, pero mahirap mag-ipon ng mahirap mag-ipon ng 100 to 200 kabans or 5 tons to 10 tons per hectares. Okay, kung talagang mahina yung lupa ninyo, mabibiglan nyo po yan hanggang makakatipid na kayo. Pero hybrid yung target ninyo, depende sa target ninyo kung ilan yung ilalagay ninyo. Na kung maganda yung may soil analysis ko para makorek yung kanyang. Dito na yung dating punlaan natin. Ganyan, no? Bibilangin natin yan. Mahirapan tayong bibilangin yan, no? Pansinin nyo yung baba niya. Productive lahat. Pati yung pinakamaliit na sowi dyan ay nagkalaman. Diba, nakabusal na. Makita nyo, ang linis ng dahon. Yan na yung nakahiwalay, oh. Doon. Ang lalaki nitong dating pinagpunlaan natin, no? Yan yung epekto ng pinagpunlaan natin. Naglalagay tayo ng 10 bags manure, gumagana pa rin. Parehas yung rate na ilinagay natin dito na fertilizer. Okay? Parehas yung pagkuha natin, foliar natin. Pansinin nyo, yung susunod mas maliliit. Alam nyo na sa susunod. Kaya kung gusto nyo ibalik kagad yung sigla ninyong sakahan, 10 tons, 100 kaban na manure ilagay ninyo. Wala yung magic. Okay, tas sa susunod na cropping na ay pwede na kayong mag-less ng kwan ninyo, abono nyo, dahil makikita nyo na yung epekto. Or hindi man kayo nag-less, mataas yung ani po ninyo. Dito matagal na natin pinagpunlaan nito, halos hindi na niya maramdaman, matagal na, pero okay pa rin. Kaya next cropping, expected nyo maglalagay ako ng manure. Okay, ang kunan lang natin yan, yung LCC pa rin ang kontrolin natin. Alam natin na i-adjust yung sustansya, napakakuan yan, N at K yung pwede nyong i-adjust po dyan. Okay, binabahagi ko na sa inyo, na ibahagi na natin lahat. Sa mga iba hindi marunong mag-search at syempre hindi nyo naman alam yung itatype ninyo, ay kaya nandito po rin tayo na tumutulong. Pero expected nyo sa mga next cropping, hindi na ganun po tayo dyan kakwan. PM nyo na lang ako, private message, dahil marami tayong pagkakaabalahan. Ito, babalik ako dito at ayusin yung mga yun, butas. Kakat na po natin. Importante na isalba na natin yon. Kaysa makapasok, kung may uod man doon na dahil ulan ng ulan naman na, ay na-follow up na natin. Last na po yun na kuan natin, insecticide. Hindi na tayo kuan, walang rice bag ngayon. Tapos na tayo sa stem borer, yun lang naman yung kuan natin. Ito yung pangalawa. Sinasabi ko, pinagpunlaan din natin noon na naman mas malalaki naman kaysa dito. Kita nyo yung diferensya. Ito hindi ko pa napagpunlaan yan. Sa susunod pagpunlaan natin yan, or lagyan na lang natin ng mas maraming manure. Tignan nyo, ito napagpunlaan ko na ito, likod ng piggery noong hindi rin ko NK 2015. Since 2015, no, year 2015, dito tayo nagpunla, likod ng piggery. Kaya magtignan nyo kung paano natin i-improve. Yung pinapakita ko doon, nagbilang tayo, 530. Kung ganito kakapal, yung nakikita ninyo, 600 yan, mahigit. Sa 1 meter by 1 meter. Tapos ganyan nyo, productive po yan. Okay? Yan yun.